Undersecretary Jesse Hermogenes Andres ng Kagawaran ng Katarungan. Ito po isang pagkakataon para natin maiklaro ang mga balita ngayon. Sec Jesse, magandang umaga po, sir. Good morning, Sir Ted, at sa lahat ng ating tagapakinig. Opo, salamat sa panahon. Opo, salamat sa inyong panahon, Sec Jesse. Sige po. No problem. Opo, sir, ito po muna. Nag-announce po kayo na meron nga pong gagawing investigasyon dito po sa mga naging pahayag na ito ni VP Sara, particularly po yung threat. Paano po ang inyong magiging galaw ho dito para maintindihan po ng lahat? Dito po sa binabanggit din ng Presidente na itong bagay na ito hindi niya palalampasin. Paano po, Yusek? Opo. Una po, paliwanag natin na ang National Bureau of Investigation ay inatasan sa ating batas na maging primary agency kapag meron pong threat sa Pangulo at sa mga high-ranking official. Kaya po ang Secretary of Justice ay nag-utos na sa National Bureau of Investigation na magsimula na ng investigasyon at sa katunayan nag-issue na kami ng subpoena ngayong araw para sa Vice Presidente para humarap sa NBI at masisimulan po ang investigasyon ng NBI. Ang napaka-importante pong makita natin ay tungkulin po ng gobyerno na gawin ng investigasyon dahil po dun sa mga pananalita na ibinigay ng ating Vice Presidente na maliwanag in no uncertain terms, kinumpirma po niya na meron na po siyang nakausap na isang assassin. At itong assassin po na ito, inatasan niya na patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House. At kinumpirma po ng assassin na pumayag siya. At in-insist po ng ating Vice Presidente na huwag kang titigil at hindi patay silang lahat. At he said yes. Yun po yung mga words na ginamit ng ating Vice Presidente. Kaya po very alarming that she has already engaged a particular individual or an assassin or even a group of assassins to implement such a criminal act. An investigation is very, very urgent and necessary in order to protect the President and because this involves a matter of national security. Opo. Yusek, meron ho bang sa ating pong mga aklat sa criminal law, meron bang, kasi sabi po ni Senator Bato kahapon sa aking interview sa kanya, meron bang tinaguriang conditional threat? Ayun. Wala pong no such thing as a conditional threat. A threat is a threat and it depends on the context of which the threat is stated. Doon po sa konteksto na yun, maliwanag po. Sinabi niya may nakausap na siya. Hindi naman po yung sasabihin mo na meron akong kakausapin. Hindi po. Ang nangyari po doon sa pananalita ng ating Vice Presidente, kinumpirma niya na natapos na ang pagkuha niya, pag-engage niya ng isang assassin para i-execute ito. At how can you say a threat is conditional? Pag sinabi kong, pag hindi ko gusto ang mukha mo, papatayin kita. It's the same thing. Kung nagbigay ka ng threat, it is absolutely a threat. There's no such thing as a conditional threat. And more so in the case of a sitting Vice President, which is posed against an incumbent, duly elected President of the Republic of the Philippines. Opo. How can you even joke about such a matter? Opo. Kasi po, sabi ni... sa konteksto na yun, hindi po kami naniniwala na conditional threat po yun. Opo. Kasi, Ted, may I just go back? Go ahead. October 18, there was also an incident where the Vice President gave a press conference and he was denouncing the President as not capable of being a president, and she was angry because the President in an anecdote did not give yung relos niya. Meron pong bata na humingi ng relos ng
Pangulo. Mm-mm. At nung hindi po binigay ng Pangulo ang kanyang relos, nagagalit po si Vice Presidente at sinabi niya, gusto ko sanang pugutin ang ulo niya. That can be interpreted in a hyperbole. But now, given the context of the new pronouncement, nagalit siya, pinagmumura niya in a public forum ang Pangulo, ang First Lady at Speaker Martin Romualdez. Iba na pong konteksto to. Mukhang she is already, if I may use the word, departing from legal and judicial processes and putting the law into her own hands. Extrajudicial killing po eksakto ang pangyayaring yun. Kung may namatay at you will do revenge by killing other persons, extrajudicial killing po yan, revenge po yan. Dapat po umailalim tayo sa batas sa mga proseso kasi gobyerno tayo ng sibilisadong tao. Mhm. Opo, kaya nga po kanina gusto kong isingit nga, yung sabi ni Senator Bato, may kondisyon naman kapag siya pinapatay. Yun po sabi. Hindi po maaari yun dahil yung manakot po ng isang tao, unang-una labag sa batas na yun. Opo. At what exacerbates the situation is that he is the second highest ranking public official. He is being emulated by people. And if you throw that kind of language and threats openly, you have to be accountable for your words. Opo. Yusek Jesse, ito ho, theoretical lang, kung humingi ba ho ng paumanhin dito ang Vice Presidente at sabihin na hindi naman talaga gusto niya sabihin yon at siya lamang inadala ng kanyang damdamin, will that matter? We will listen to the Vice President. That is why the subpoena is being issued. She will be given an opportunity to fully explain her side. The criminal aspect of the law, may public interest concern po kasi dyan. Hindi po yan private offense. In a case where a crime is committed, there is a public interest issue that is at stake. Kaya po, yung binitawan ng salita, may epekto na po yan. At we have to instill order by abiding by a set of laws. Sa revised penal code po natin, marami pong batas na nalabag doon sa pananalita niya. Even if an individual will give his or her consent to let go of the case, there is still a criminal aspect of public interest issue that has to be pursued. Kaya yan po that's how I will address that. Opo. Yusek, yung pong kung atin po lang ihiwalay yung pong threat na may kinontak ng papatay, ihiwalay lang natin yon. Kung sakasakaling hindi siya kasama sa equation, walang nangyaring ganun, yun hubang pagmumura ng tahasan at pagbabanggit po ng usapin po ng pera, gaya po ng kanyang pahayag kay First Lady at ito pong ilang pang mga allegation laban sa House Speaker, yun ho ba ay maaari na rin po maging kaso laban sa Vice Presidente? Well, yung test kasi nun, yung utterances, whether it's libelous, may test po yan. Ano ba yung reason niya? Is it true and fair? At kung ano po ang depensa, maaari may public issue kasi na importante that she is discussing. These are matters to be considered in a case for libel. But ang sitwasyon po natin iba hinahanap, meron siyang ginawang pagkuha ng isang tao. That's why the NBI is already on its tail to find out sino yung individual na in-engage niya na maging assassin doon sa tatlong opisyalis natin. Opo. Yusek, ito pong si VP Sara po, unlike the President, ay hindi po immune from suit. So maari siyang makasuhan. Ito pong mga kasong ito ay kasong kriminal kung sakasakali. Kung sakasakali po, theoretically. Yes. The Vice President is definitely not immune from suit. Only the President is immune from suit during his term. The Vice President is subject to criminal cases and there is no immunity that she can invoke. But it will go through the process. Said it is just incumbent upon the Department of Justice and this government to investigate that serious threat to national security. So the NBI under the law is tasked to do that.
the Secretary of Justice has given instructions for the NBI to investigate who is this person referred to by the Vice President as the assassin already engaged and who agreed to take on the job. So, kailangan po man-neutralize natin yung tao na yan. Dahil hindi po natin alam ang interpretasyon niya. Kung ang ibang intindi niya doon sa utos ng Vice Presidente at gawin niya po ang masamang balak na yan. Nasaktan ng Vice Presidente in a different manner, naapi ang Vice Presidente in a different manner, nagsimpatiya siya, hindi niya naintindihan na hindi pa pala dapat gawin yun. A threat is a threat. It cannot be taken lightly. Opo. Kasi baka nga may mangyari sa kanya na kung sino man ang may gawa at i-execute ng taong yon ang sinasabi na pagkasunduan nila. Yan po ang kaisipan ng gobyerno po dito, Yusek. Oo. Pero Ted, isipin mo, sino ba naman yung tao na yon? Nagkaintindihan ba sila ng mabuti? Paano kung iba ang interpretasyon niya at gawin niya yan? You can imagine who is the beneficiary if the president's life is taken. Opo. So you have to understand the context that this cannot be just stated by a sitting vice president. Even in a fury of anger, you cannot choose these words. But to my understanding, the words given by the vice president, ang napakaliwanag po eh. No joke. Yun po kasi ang sinabi niya eh. At pumayag po siya as if hindi na po theoretical eh. If you review the video, and we have reviewed it several times, he already commenced the act of engaging a person, an assassin, to do this criminal act of killing the chief executive, the House Speaker, and the First Lady. So people have to be accountable for this event. Opo. Yusek Jesse, so dito po sa gagawin niyo pong investigasyon, pati ang NBI ngayon is tasked to look for this person. Sino man po ito na binabanggit ni VP Sara na kanya pong nakausap na? Yes. The intelligence community is presently engaged. The NBI is doing everything. Forensics investigation is being done. The video clip in social media has been preserved for possible investigation and prosecution, but the video is authentic. It has been preserved and can be used in legal proceedings. Opo. Yung pong subpoena po, ano pong balita nyo, Yusek Jesse, na i-release na po ito at naipadala na po sa tanggapan ng Vice Presidente? Yes, ang subpoena po ay ginawa na ng NBI kahapon pa. They were trying to serve it on the Vice President last night during the committee hearings in Congress. But as far as I understand, they were not able to do it. But today, if not this morning, they have sent the NBI people to personally deliver the subpoena so that the Vice President can have a chance to participate in the investigation. Okay, sige po. Sa klaro po yan. Kami po muli pong makikistorbo sa inyo kung sakasakali po dito po sa kasong ito para po mas maintindihan po ng mga kababayan natin kung gaano kaseryoso itong bagay na ito. Mas naintindihan po namin kung bakit po seryoso ang gobyerno dito po sa mga naging pahayag ng Vice Presidente. Tama. May dagdag ko lang, Ted. If you recall, during the past administration, there was a similar incident where a teacher posted a notice in social media, I will pay 50 million to whoever, kung sinong papatay kay President Duterte. And the NBI readily, arrested this person without due process and kinulong. Hindi po namin gagawin yan dahil mali pong proseso yun. At ano pa bang kakayahan ng individual na yun, na isang public school teacher, to cause the killing of a president? But this situation is very different. Kaya po, kailangan natin gawin ito, mag-investiga, due process, find the assassin, and neutralize that plot to harm the president, a duly elected official of the land, the highest
kailangan po natin protektahan ang ating mahal na Pangulo. Opo, sige po. Sir, kung inyo mo papahintulutan lang, mahabol lang ako ng tanong. Remember din po, Sige po. meron ding binuo na lupon ang DOJ para naman imbestigahan ng dating Pangulong Duterte doon sa kanyang mga naging pahayag sa hearing po in the Senate at sa Quadcom na meron na siyang mga pinatay mismo ng mga tao. At sabi nga po ay hindi rin po yun dapat natin tanggapin lamang na parang magaan o biro dahil inaamin mismo ng isang individual in open public hearing under oath na meron na akong pinatay Mga ilan po, 6, 8. Ano ho ang development doon sa binuo din pong lupon ng DOJ para mag-imbestiga? Okay. Tama po yan. Bumuo po tayo ng isang task force dun sa extrajudicial killings na may admission po ang ating Pangulo. At even before that, we already have an existing task force that is trying to, pursue the prosecution on the extrajudicial killings. Alam niyo po, ang admission po ng isang tao na binigay na malaya, admissible po yan as evidence. It can be used against you. And in the same manner, doon po sa hearings ng Kongreso at sa Senado, under oath po ang ating Pangulo at siya po ay nagbibigay ng malayang salaysay. So, ebidensya po yan na maaaring gamitin laban sa kanya. At because of that, yung task force po, binigyan na po ng assignment ng Secretary of Justice na further investigate, get all the transcripts, summarize the transcripts, and then get corroborating evidence from the individuals mentioned in the course of the hearings so that we can get also their affidavits to confirm and corroborate. Pero tayo po patas, ibig kong sabihin, the job of the Department of Justice is to pursue the investigation, to gather evidence, not only incriminating, but also exculpatory as may happen. Kasi iba na ho ang sistema natin. Hindi ho tayo file ng case. Ang gusto natin, yung tamang kaso lamang. Yung kaso na tatayo sa korte at hindi po harassment case. Kaya ang task force na to is really bent on coming up with the complete report and investigation, get all the statements before we take action. Pero gumagalaw po yan at this is a time-bound task force. You can expect action within, I'm not sure whether the Secretary said 60 days or 90 days, but soon it will come up with its official action. Opo. Ano po ang inyong masasabi sa lahat po ng mga, ngayon, mga supporters po ng dating Pangulo, ni VP Sara, at maging sa sinasabi po mismo ni VP Sara na ang lahat ng ito ay panggigipit sa kanila? At itong lahat ng ito, ang pinagmumulan po ay politika. Please, sir, go ahead. Sir, ang masasabi ko lang po dyan, sa lahat ng tao, unang-una, bumalik po tayo sa calmness and sobriety. Bumalik po tayo sa calmness and sobriety dahil importante po yan. Sa isang demokrasya, wala naman pong mali sa debate. Ang debate po, pag-uusap in a legal forum, is part of a vibrant democracy. Wala pong mali dyan. But we have to use the legal and judicial processes and we cannot take the law into our own hands. Hindi ho tayo pwedeng gumalaw ng hindi sang-ayon sa proseso ng batas. Yun pong mga bagay na extrajudicial killing, outside of legal and judicial remedies po yan Hindi po dapat pinag-uusapan yan in a civilized society. Kailangan po rule of law lang. May remedyo ho na pag ang isang tao ay nagkasala, iharap siya sa batas at panagutin siya ayon sa proseso at utos ng batas. Yun lang po ang calmness and sobriety. Let's go back to calmness and sobriety. Debate is part of a vibrant democracy, but we have to do it within the bounds of legal and constitutional boundaries. Okay, well said. So, Yusek, Sec Jesse, salamat sa inyo pong panahon at muli kami mga istorbo, ha? Sige po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Opo. Salamat, Sir Jesse. Salamat na marami. Si Yusek Jesse Hermogenes Andres ng Department of Justice.